Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. So tayo po ay dadako sa ating pong pangalawang yugto, part 2 ng chapter 2 ng mensahe binigay sa atin ng ating Panginoon. More than conquerors in Christ. We are in chapter 2, the execution of the plan. And part 2 of it is justified. So, napakainam na napaka-perfecto ng plano ng ating Diyos para po sa ating kaligtasan. Yun po nakukuha din natin ang mensahe sa mga iniaalay po natin pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi din kanina, sa ulit natin inawin, purihin ang Panginoon, praise the Lord, because His mercy is more. Tandaan po natin mga kapatid, ang Biblia po, ang Scripture, hindi po siya, wala ka pong makikita sa Kanya, na may nakasulat na ang Diyos ay sagana sa poot. May nabasa po ba kayo ang Diyos ay sagana sa galit? Sagana sa poot? Meron po bang nakasulat na? Ano po ang nakasulat sa Biblia? Kagaya ng nabanggit ni Brother Marco kanina. Ang Diyos ay sagana sa habag. He is rich in mercy. Mayaman siya sa habag. Mayaman siya sa awa. Never in the Holy Scripture na mababasa nyo that our God is rich in wrath, or sagana siya, or mayaman siya sa poon. Walang ganon sa Biblia. Ngunit nakakatakot ang poon ng Diyos. Medyo hinaan nga yung, Brother Michael, yung echo. Ngunit nakakatakot ang poon ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ang poon niya, minsan lang niyang ibubuhos, pero sagad yun. At yun ang ating pong nais maunawaan. Nais nating maintindihan yun. At nais nating matutunan ng malalim, gaano ba kapalad, gaano ba tayo ka-bless dahil pinagtapunan tayo at nakaranas tayo ng masaganang, mayamang habag ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tinapunan ng Diyos ng kanyang masagana at mayamang habag, kapatid, yung momentary o yung minsang pagbubuhos ng puot ng Diyos na nakakatakot ay hindi mo na mararanasan sapagkat tinapunan ka ng habag ng Diyos. Yan ang isa sa nagiging dahilan. Kaya pumubuhos, sumasabog ang ating papurit pagsamba sa Kanya. When we say, praise the Lord, His mercy is more. Mas marami ang Kanyang pasensya, o mas makulit ang Kanyang pasensya, o mas matigas ang ulo ng Kanyang habang at ng Kanyang pag-ibig kaysa sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Ngunit kailangan natin maintindihan yun, mga kapatid, upang maging matinyas at dalisay ang ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kung hindi kasi natin maintindihan, ang mangyayari sa atin, parang, we will only exploit dahil sa mababaw nating pangunawa na yun naman pala mayaman naman pala sa habag ng Lord. Eh di magkasala na ako na magkasala, mayaman naman pala siya sa habag. Kung hindi natin naiintindihan mabuti ang ibig sabihin ng mayamang habag na ating natagpuan, na ating nararanasan sa ating Panginoon. Sapagkat ang titulo po ng ating pong mensahe ngayon is
The title of our message today is, okay, Justified. Part 2. And then yung pag-aaralan natin bilang introduction is, yung message. Hindi ba naisulat? The message is guilty. Yan ba nandiyan? Guilty, but declared not guilty. Let's just sink in, mga kapatid. Hayaan natin mag-sink in muna yung katotohanan na yun, yung mensahe ng umagang ito. Guilty, but declared not guilty. Ibig sabihin, pumatay ka, nagnakaw ka, nangalunya ka, nagnasa ka ng hindi naman sa'yo, hindi mo ginalang ang magulang mo, nilalabanan mo ang Diyos. Dapat kang makulong, dapat kang husgahan, totoong ginawa mong lahat ng yun, but in the courtroom in heaven, nung humarap ka sa husgado sa langit, you are declared not guilty, even though ginawa mo talaga ang mga bagay na yun. Hayaan niyo mag-sink in pansumandali, mga kapatid, ang mga katotohanan na yan. Makasalanan, ngunit pinroklama o diniklara na walang kasalanan. Because our message today is the part 2 of the execution of the plan of God, which is justified. Makikita natin kung gaano kainaw, how awesome, how perfect is God's plan of salvation for the elect. Listen very carefully. Ano yung nakapaloob doon, kapatid? Sa pinag-aaral natin sa Romans chapter 8, verses 28 to 30, pansamantala ng ating tinatalakay, verses 28 to 30. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image or to the likeness of His Son, Jesus Christ, that He, Jesus Christ, might be the firstborn among many brothers. Okay? Sino daw ang firstborn? Si Jesus Christ. Take note of that. Kaaralan natin mamaya. That He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Tapos na tayo daw. Those He called, He also justified. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. And those He justified, He will, or He also glorified. So what an awesome, perfect plan of God. Elected, yung task natin, elected, foreknown, predestined, called, and now, number 5, justified. Dalawa na lang ang hinihintay natin para mabuo yung complete plan. Ano na lang yung susunod? Sanctified and then glorified. Sanctified, isang term niya is conform or sanctified. Conform or sanctified. So, chosen before the creation of the world for His purpose,
and then named as His own people for His glory, and then made to conform in holiness and in righteousness like His Son Jesus Christ, and then identified as God's elect in Christ by the regenerating power of the Holy Spirit, and now, sa pag-aaralan natin, made righteous and holy by the finished sacrificial work of Christ. So this will be the introduction of our message. Justified. Ibig sabihin ng justified, mga kapatid, pinawalang sala. Pinawalang sala. Hinirang ka, kinilala ka ng Diyos, itinalaga ka niya, tinawag ka at binigyan ng kakayanan, at ngayon, pinawalang sala. Saan natin mag-aaralan? Pinaging banal at niluwalhati. So, for our introduction, we will define terms na magiging importante sa ating pag-usad ng pag-aaral ng justified. Yung ating mensaheng justified. Tatlong terms. Justification, justified, and justice. Justification sa Tagalog, pagpapawalang sala. Justified sa Tagalog, pinawalang sala. At justice, sa Tagalog, ito yung katarungan. Okay? So our leading question is, makasalanan ka. Karapat dapat kang parusahan. Listen very carefully. Bago tumakbo ang isipan natin, mga kapatid, sa ating kasiyahan, we must prepare. And we must watch, mga kapatid. Gusto ng Diyos na maligayahan tayo. Gusto niyang irigalo sa atin ang kasiyahan. But we must do the first things first for His glory. Amen? Huwag natin patatakbuhin kaagad ang ating isipan. Iniiwan natin ang para sa Kanya, and then susuburin natin ang para sa ating kaligayahan, sa ating kasiyahan. Hindi magiging maganda yon sa paningin ng ating Ama. Sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan at siya rin ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya ang kanyang palatuntunan sa Matthew chapter 6 verse 33 is, seek first the kingdom and His righteousness. First things first. Seek first the kingdom and His righteousness. At huwag mong alalahanin yung mga susunod. Kasi ang pangako niya, if you seek first the kingdom and His righteousness, all these things will be given or will be added unto you as well. So we will prepare and we will be watchful by not letting ourselves be yung tipong masyado tayong naghahangad ng patungkol sa ating kaagad at iniiwan natin at iniisang tabi yung mga bagay na patungkol sa ating Diyos na siya naman magbibigay ng kaligayahan sa atin. Delight yourself first in the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalms 37 verse 4. Okay. Justified. Leading question is, makasalanan ka? Pero papaano pinawalang sala ng Diyos ang iyong mga kasalanan? Kailangan natin maintindihan yon. Pangalawa, ano ang naging epekto nito sa atin? Tayo na nakaranas ng pagpawawalang sala ng Diyos, ano ang epekto nito sa atin? Paano nito binago ang buhay natin? Nung maintindihan natin, maunawaan natin na ikaw ay makasalanan, pero diniklara kang
walang sala. Guilty, but declared not guilty. Anong epekto nun sa'yo? Anong naging resulta nun sa'yo? Paano mo yun tinanggap? At pangatlo, paano natugunan ang panuntunan ng Diyos ng katarungan? Paano naging makatarungan ng Diyos? Dahil alam natin, sanay tayo mga kapatid, sanay tayo sa ating batas dito sa mundo na ngipin sa ngipin, mata sa mata, kung sino nagkautang, siya magbayad. Kung sino ang nagkasala, siya ang makulong. Yun ang batas natin. Yun ang katarungan natin. Kung sinong nanguha, siya ang magbalik. Yun ang batas ng tao. Paano ngayon natugunan ng Diyos ang sinasabing katarungan nung ang kanyang mga hinirang na makasalanan ay diniklaran niya wala namang kasalanan? Nasaan ang justice doon? Nasaan ang katarungan doon? Ayan ang mga pag-aaralan natin. So let us define the terms. Number 1. Basahin muna natin ang Romans chapter 3, verse 9 to 26. O pwede dyan natin kukunin, mga kapatid, ang ating pag-aaral. Romans chapter 3, verse 9 to 26, it says, "What shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one." Malinaw to mga kapatid. Walang magaling dito. Walang sino mang mabuti sa paningin ng Diyos. Walang sino mang humahanap sa Kanya. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Their throats are open graves, their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their teeth are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced, and the whole world held accountable to God. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Malinaw yan mga kapatid. Pinag-aaralan natin yung habag ng Diyos, yung mercy, yung grace. Yun ang naging dahilan bakit tayo nandito. Bakit tayo umaasa? Bakit tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya? It is not because of our works. As this verse declared, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Okay? Rather, through the law, we become conscious of sin. Okay? Naging, makasalanan pala ako. Nung dumating ang batas, nakita mong sarili mo, makasalanan ka pala. Naging conscious ka about sin and that you are a sinner. Because the law says, pag sinabing, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong mga magulang. Nung dumating ang law, nakita mo sarili, hindi pala ako gumagalang. Nangangalunya pala ako. Mamamatay tao pala ako. Naging conscious ka. Pero hindi yun naging dahilan ng pagiging righteous mo sa harap ng Diyos. And then, but now,
Apart from the law, pag sinabing apart, hiwalay. Apart, magkahiwalay. Hiwalay ang dikulog sa puti. Hiwalay. Sabi dito, ngayon nga, apart, hiwalay sa law, sa batas. Hiwalay. Apart from the law, the righteousness of God has been made known. Hiwalay sa pagsunod sa batas, merong isang katuwiran na hindi nagmumulan sa pagsunod sa batas, kundi nagmumulan sa Diyos. Apart from the law, a righteousness has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given, tinanggap mo, binigay sa iyo, tinanggap mo, hindi sa law, hindi sa pagsunod sa law, but by means of faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentiles. Lahat ng tao, maging Hudyo, maging tayo mga Hintil, iisa ng patakaran ng Diyos. Makakamtan mo ang salvation, makakarating ka ng langit, hindi sa pagsunod sa law, kundi sa isang katungiran na galing sa Diyos. At ito'y nakukuha mo sa pamamagitan, listen very carefully, ng iyong pananampalataya sa pag-aaralan natin ginawa ng Panginoon Jesucristo. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely. Lumabas na yung term natin, justified. Pinawalang sala freely by His what? Grace, not by works of the law, which is apart from this righteousness. Through the redemption that came by Jesus Christ. 24, God presented Him, Christ, as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness, because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Ibig sabihin noon, in His forbearance, ano yung forbearance sa Tagalog? Ang isang term ng forbearance sa English ay patience. Anong patience sa Tagalog? Patient. Sa kanyang pasensya. Pasensyoso. Meron pa bang Tagalog na? Sa kanyang pasensya, kapatid, dumating si Jesus Christ sa history ng mankind. Mula sa creation, dumating si Jesus Christ approximately 4,500 years. Okay? 4,500 years nung dumating si Jesus Christ. Ibig sabihin, may history na. May mga tao na sa mundo, 4,000 taon bago pa dumating si Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng, because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Ibig sabihin, sa loob ng 4,500 years, ang utang ng tao, ang kasalanan, tambak lang ng tambak. Hindi napapanagot. Listen very carefully. Ang sins, unpunished. Tambak lang ng tambak. So, bundok-bundok na ang utang nating kasalanan. 4,500 years. And then, Jesus Christ came into this world. Anong ginawa ni Jesus Christ? Lahat ng mga kasalanan ng mga elect. Okay? Binayaran niyan lahat. The past, the time of Jesus Christ, and the future, which
kasama na yung sa atin. Okay? Yun ang ibig sabihin nito. Because in His forbearance, sa kanyang pagpapasensya, hinayaan niyang tumambak ang kasalanan dahil walang ibang magbabayad noon, papaliwanag natin mamaya, kundi ang Panginoong Kristo. Wala pa, hindi pa dumarating ang magbabayad. Ang magbabayad darating 4,500 years pa. So tambak na ang utang, alam pa magbabayad. Nung dumating ang magbabayad, binayaran niya lahat ng yan. Paano niya binayaran? Pag-aaralan natin mamaya. Because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. And lastly, He did this, ginawa niya ito, to demonstrate His righteousness at the present time. Ano ibig sabihin nun? Ginawa ng Diyos ito dahil hindi siya papayag na yung tambak-tambak na utang na yun or tambak-tambak na kasalanan, hindi kailanman papayag ang langit na, sige na nga, quits na yan, okay na. Yaman na, magkalimutan na tayo. Hindi papayag ang langit. Dahil ang langit ay makatarungan, lahat ng utang na yun na natambak ay pagbabayaran. Okay? Kailangan i-exact or ma-clean slate, mabura lahat ng kasalanan na yun. So He did this to demonstrate His righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Okay, let us define. Mga kapatid, bago tayo umandar dun sa mas malalim na pag-aaral, i-define muna natin yung mga terms na ginamit. Tatlo lang naman to. Justification, justified, justice. Number one, justification. Justification means God's act of declaring His elected people not guilty for their sins. Yun ang ibig sabihin ng justification or sa Tagalog ay pagpapawalang sala. Okay? Kailangan kabisado natin ito, mga kapatid. Ang Tagalog ng justification ay pagpapawalang sala ng Diyos. Ito yung paraan na ginawa niya para ideklarang walang kasalanan ang kanyang mga hinirang. So let us read Romans chapter 4, verse 25. So, paano pinawalang sala ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Romans chapter 4, verse 25 and chapter 5, verse 18, it says, paano pinawalang sala ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Romans chapter 4, verse 25 says, He was delivered over to death for our sins. Sino yung He? Sundan natin mga kapatid. Sino yung He? Jesus Christ. Jesus Christ was delivered over to death. Pinadala siya sa katayan, sa patayan, sa katayan. Isa siyang tupa na sinakripisyo at dinala sa katayan, sa patayan, para saan daw? Bakit pinadala siya ng Diyos Ama para sa katayan o patayan? He was delivered over to death. Para saan? Para sa ating mga kasalanan. I'm speaking of the sins of the what? Elect. Elect. Sa mga hinirang ng Diyos. Pinadala ang Panginoong Kristo para patayin in replacement or in payment to exact the payment of our sins and was raised to life for our justification. But napaka-importante. O di, pinatay na ang Panginoon eh. Dapat bayad na. Namatay na. Sinakripisyo na ang Panginoon. Bakit importanteng maisama sa katotohanan ang nung namatay siya,
ay sinakripisyo siya ng Diyos Ama para sa kasalanan, bakit kailangan pang pag-usapan na nabuhay siyang maguli? For our justification. Bakit? Sapagkat ang kamatayan niya ay magiging katanggap-tanggap lamang, mga kapatid, kung siya ay mabubuhay na muli. Bakit naman kailangan mabuhay siyang muli? Iyon ang sinyales na ang kanyang hain ay naging katanggap-tanggap sa langit. Kasi kung hindi mabubuhay si Jesus Christ sa pagkamatay, mula sa kamatayan, ibig sabihin, hindi naging katanggap-tanggap ang kanyang hinain. Okay? Anong ibig sabihin nun? Si Jesus Christ ay kagaya lang natin na makasalanan. Okay? Ngayon, dahil sa virtue ng kamatayan ng Panginoon at sa muli niyang pagkabuhay, tayo ngayon ay dinideklara ng langit na justified. Pinawalang sala. Kaya ang pangako sa atin na mabubuhay kang muli, Sister Tina, ay mangyayari sapagkat ang langit tatanggapin ang inihain ni Jesus Christ at idideklara kang righteous at sa langit dahil nakikita ka niya, aloha, na walang kasalanan, mabubuhay kang muli. Resurrected. Okay? By the virtue of the righteousness of our Lord Jesus Christ. Sundan yung mabuti yan, mga kapatid. Hindi ka bubuhayin ng Diyos dahil napakagaling kasi ni Pastor Doy. Kaya napipilitan na akong buhayin ko siya. Bait kasi niya eh. Walang ganon. Walang ganon. Binuhay kang muli ng Panginoon o bubuhayin kang muli ng Panginoon dahil pinawalang sala ka by the virtue of Jesus Christ. Pinalitan ka ng Panginoon sa kamatayan, inalis ang iyong kasalanan, nakikita ka ng langit na matuwid at walang pagkakasala, therefore, bubuhayin kang muli ng Diyos sa takdang panahon. Okay? Yan ay ibig sabihin ng justification. And then, Romans chapter 5, verse 18 says, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Papaliwanag natin yan mamaya sa ating pong justice. Okay? And then number 2, what is the meaning of justified? Okay? Ang Tagalog ng justified is pinawalang sala. Yung justification, pinakita sa atin paano pinawalang sala ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Makasalanan sila, pero paano ginawang walang kasalanan ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Nakita natin ang katotohanan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Kristo. Ngayon, justified or pinawalang sala, ito ang naging epekto o resulta sa atin ng trabaho ng ating Panginoong Kristo. The elect were made righteous and holy by being declared not guilty for sins committed through the redemptive finished work of our Lord Jesus Christ. Paano yan nangyari? Let us read Romans chapter 3, verses 21 to 24. Okay, nandiyan ba yan? Romans chapter 3, verses 21 to 24. Romans chapter 3. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Pinaliwanag natin kanina. To which the law and the prophets testify. This righteousness
is given through faith. Ayan ang tanong natin. Kala ko ba, Pastor, hindi by works? Kanino nang galing yung faith na ito? Ang sabi kasi natin kanina, ang pambayad mo sa kaligtasan mo, although it is apart from the works of the law, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano kung hindi ako sumampalataya, Pastor? Maliligtas ba ako? Di yung pananampalataya, galing din sa akin. Trabaho ko rin yun. Kung hindi ako mananampalataya, hindi ako maliligtas. Naintindihan ba natin yung mga kapatid, yung kapaliwanagan o? Kanino nang gagaling ng pananampalataya? Kasi inaaral natin kanina, ang kaligtasan is apart from the works of the law. Hindi sa pagsunod mo sa batas, kundi dahil sa pananampalataya. Paano kung hindi ka sumampalataya? Maliligtas ka ba? O di parang ang dating, trabaho mo pa rin yun. Kailangan mong sumampalataya para maligtas ka. Kaya magiging tanong, saan ba galing ang pananampalataya? Sa'yo galing ang pananampalataya? Saan talaga galing ang pananampalataya, mga kapatid? Okay. Bagamat tayo ang nakikitang sumasampalataya, mga kapatid, pero malinaw na itinuturo sa atin na ang pananampalataya, saan daw nanggagaling? Faith comes from hearing the what? The message. Faith comes from hearing the message. Pero may nababasa din tayo that the natural man receiveth not the things of God. Ang tao na walang espiritu, ang tawag sa kanya, natural man, dahil patay ang kanyang espiritu, sigawan mo man siya ng sigawan, makakarinig ba siya? Makakarinig ba ang natural man? Bakit? Patay ang kanyang espiritu. Para makarinig siya, anong unang dapat mangyari? Anong sabi ni Jesus Christ sa John 3:3? Maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli. Sundan niyo, mga kapatid, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakarinig. Hindi siya makapapasok, hindi siya makakaunawa, hindi siya makakarinig. Kailangan ipanganak muli ang kanyang spirito. Dahil ang natural man, dalawa lang ang component niya. Ano yun? Flesh and soul. Yung spirit, nasaan? Patay. Kailan namatay yung spirit? Sa panahon nila Adan at ni Eva. Patay ang spirit. Kaya hindi siya makakarinig. Paano yan? Ay, ang sabi ng Biblia, faith comes from hearing the message. Ang makakarinig lang ng message na magre-resulta ng pananampalataya ay ang mga taong pinanganak na muli. Ibig sabihin, nabuhay na ang kanilang espiritu. Ang susunod na tanong, paano pinapanganak ang espiritu? Paano pinapanganak ang espiritu? John 1:13. Ang sabi ng John 1:13, pinanganak nga silang muli, born not of human decision, nor of natural descent, nor a husband's will, but born from above, born of God. Sino ang nagdesisyon para ang isang tao ipanganak na muli? Sino?
Ang Diyos. So, kanino galing ang kapanganakang muli? Sa Diyos. Galing sa Diyos ang kapanganakang muli, nung nabuhay ka, na-generate ka na, na-regenerate ka na, nagkakaroon ka ngayon ng enablement, kapangyarihan, kakayanan, dahil nabuhay ang Espiritu mo, na galing sa Diyos na makarinig. At ang pakikinig ay magdudulot ng pananampalataya. Tanungin natin ngayon, kanino galing ang pananampalataya? Sa Diyos, hindi sa iyo. Kasi wala kang pananampalataya maliban na ipanganak kang muli. At hindi ka makakaunawa at makakarinig maliban buhay na ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Okay? So this faith that brought about this righteousness from God, kapatid, galing pa rin sa Diyos. Hindi ito bunga ng trabaho mo o anumang pagsunod mo sa batas. Kaya sinasabi na, it is apart from the works of the law. This faith that gives you salvation is apart, hiwalay, sa pagsunod sa kautusan, sapagkat ang lahat ng iyon ay trabaho ng Diyos. Romans chapter 8, verse 28. For God, that we know that God works for the good of those, we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Through faith in Jesus Christ, to all who believe, there is no difference between Jew and Gentile. So yun ang ibig sabihin ng justified, mga kapatid. Ginawa kang pinawalang sala ka at ginawa kang matuwid at banal by being declared not guilty. Not guilty for sins committed dahil sa katubusan at tinapos na trabaho ng Panginoon para sa iyo. Okay? Naunawaan mo yun. Na nagdudulot sa iyo ng kakayanang magpuri, magpasalamat at sumamba sa Diyos, maniwala, manampalataya sa Kanya, sapagkat, o magkaroon ng pananampalataya, sapagkat binuhay ng Diyos. Na-regenerate ka. Yan ang pinag-aralan natin last time. Tinawag ka at binigyan ka ng kakayanang maunawaan siya. Okay? At nung nauunawaan mo na siya, tumubo ang pananampalataya sa iyo na nagbibigay sa iyo ng kakayanang magpuri at sumamba sa Diyos. Justify. And then lastly, justice. What is justice? Justice is God's way of receiving or giving, receiving, and accepting the due penalty for all the sins committed. Ibig sabihin ng justice sa Tagalog ay katarungan. Ang Diyos ba ay makatarungan? Ang Diyos ba ay matuwid? Nasaan ang katarungan? Nung diniklara niyang walang kasalanan, ang makasalanan. Paano naging makatarungan niya? Kala ko ba makatarungan ng Diyos? Paano naging makatarungan ang Diyos nung ideklara niya na si Pastor Boy na makasalanan ay wala ng kasalanan? Nasaan ang katarungan niya? Di ba tatanggapin mo kung anong yung ginawa? You will reap what you have sown. Nasaan ang katarungan, mga kapatid, nung diniklara ng Diyos ang makasalanan na wala ng kasalanan? Guilty, but declared not guilty. What is the definition of katarungan or justice?
in God's plan of salvation or redemption. This is God's way of receiving and exacting the due penalty for all the sins committed. Kailangan magbayad. Pero paano nabayaran? Okay, exact payment. Pag-uusapan natin yung exact payment. Paano natugunan ang panuntunan ng katarungan ng Diyos? Exact payment. Now, yung unang nilalang, si Adan at si Eva, kumpleto ba sila? Gagamitin natin yung isipan natin mga kapatid. Kumpleto ba sila? Meron ba silang katawan, espiritu, at kaluluwa? Si Adan at si Eva, nung bago sila mahulog sa kasalanan, kumpleto ba sila? Katawan, espiritu, kaluluwa. Flesh, body, or flesh, spirit, and soul. Kompleto, tatlo, di ba? Kaya ang sabi ng Lord nung nilalang niya o nilikha niya ang mga tao, nung ang nilalang niya ay mga hayop, bundok, plants, trees, rivers, mga kung ano-ano man, nung nilalang niya, ang tawag, ang sinasabi niya, pagkatapos niya nalangin, and it was good. Diba? Lagi na lang, and it was good. Nung nilalang niya ang tao, anong mababasa niya natin? It was very good. Pag pinasa niyo yung mga Biblia sa Genesis, nung nilalang niya si Adan at si Eva, ang sabi ng Lord, pagkatapos niya nalangin, it was very good. Yun lang ang pagkalalang niya na binigyan niya ng kategoryang very good. Ibig sabihin, mga kapatid, ang original na pagkalala ni Adan, yung first Adam, is very good. Okay? Wala siyang bahid. Sakdal siya. Okay? Matuwid siya. Holy siya. Sakdal. Pumasok sa kasalanan. Pumasok sa kasalanan. Sinong tinukso ng kaway? Ito, truth lang to Huwag tayong ano-ano dyan Hindi si Adan ang tinukso. Pili ko nag-aaralan natin ng truth. Si Eva ang tinukso. Dahil si Eva, hindi naman siya direktang nakikipag-usap sa Diyos. Okay? Sinong nakikipag-usap sa Diyos? Si Adan. Kanino binilin yung mga command? Kay Eva ba? Kay Adan. So alam ni Adan, first hand, kung ano yung command. Paano nalaman ni Eva? Sinabi nino? Ni Adan. Second hand. Okay? So, sinong nilapitan ng kaway? Si Eva, yung second hand receiver. Siya naman ang kinausap ni Satan, si Eva. Ngayon, siyang direktang kinausap dahil napahinuhod itong kasalanan ni Adan. Pumayag siya na maniwala at sumunod, kanino? Kay Eva. Okay? Anong dapat? Anong inuutos ng truth? Sinong commander? I'm sorry. Sinong commander? Si Adan. Tama mali? Si Adan. Pumayag ngayon si Eva na binulungan ng Diablo na i-command niya. Siguro naman, okay, wala sa atin. Okay naman, kainin natin. Kinain ko, wala naman nangyari sa atin. Sige na, kainin mo. Pumayag sa command ng asawa. Ano nangyari? All of man na nadamay tayong lahat ngayon. Ano ang nawala? Dati sakdal sila,
Body, soul, spirit. Nung magkasala, may nawala ba? May namatay? Ano? Okay. Since then, pagkatapos ng fall of man, ano na ang mga tao? Ano na tawag sa kanila? Natural man. Bakit? Patay na ang spirit. Nung dumating ang kasalanan, ang inabdak ng kasalanan o kinulong ng kasalanan ay sakdal. Buo. Okay? Yun ang inutang. Buo. Papayag ba ang lang? Ano bang eksaktong kabayaran, mga kapatid? Sa kinuhang buo. Ano eksaktong? Buo din. Kaya may tinatawag na second Adam. Sino ang second Adam? Sinasabi ng Biblia, Jesus Christ. Si Jesus Christ ba buo? Kung anong inutang, siya ang kabayaran. Hindi pwedeng ipambayad ang natural man kasi hindi siya buo. Hindi siya holy. Nagkakaintindihan tayo. Si Adan, inutang buo ang pambayad sa mankind na hinihingi to be exacted is buo. Si Jesus Christ lang yun. Kaya sinasabi ng Romans chapter 8, verse 29, that He might be the firstborn among many brothers. Siya ang nag-isa at nauna na buo. Pagkatapos ng first Adam, kaya walang magiging katanggap-tanggap na pambayad sa mga hinirang para magawa silang buo, kundi isang buo, the second Adam. Yun ang pinag-uusapan natin kanina, that sin has abducted and imprisoned a complete being in the first Adam. Body, spirit, and soul. Complete being. Now the ransom or the exact payment cannot be lesser than the first Adam, but must be greater, if not equal, must be greater to appease God's wrath. Kaya sinabi ng Biblia na in His forbearance, sa kanyang pagtitiyaga, sa kanyang pagtitimpi, He left the sins committed beforehand unpunished. Ibig sabihin, ano man gawin ng natural man, then di siya buo, makasalanan siya. Hindi ito nakakabayad ng pagkakautang. Tambak lang ng tambak ang utang. Bakit? Walang tinatanggap ang langit sa anumang sakripisyo ng mga natural man. Wala. Dahil hindi sila ang pambayad. At hindi rin mga tupa ang pambayad. Ang mga rituals nila at mga sacrifices ng Old Testament, hindi nakakabayad, kundi ang reason ng Lord, dahil pinagawa sa kanila yon, para i-remind sila na may mga utang na hindi nababayaran. At maging preparado sila na isang araw ay darating ang magbabayad. The once for all sacrifice, never to be repeated, never to be replaced. Once for all. Pag dumating yung second Adam na buo, na walang bahid, blameless, mababayaran lang lahat sapagkat tatanggapin ito sa langit. Sana naunawaan natin. Kasi pag di natin naunawaan, titingin na naman tayo sa ating mga sarili, aakalain na naman natin, mas magaling na naman tayo sa iba, na parang mas sumusunod tayo kaysa sa iba. Wala nang kaya. Iisa lang ang paraan ng Diyos para mapunta ka sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Sa hustisyang ginawa ng Diyos, sa justice na ginawa ng Diyos, hindi na ginawa mo, kundi ginawa ng Diyos. God made Jesus Christ the sacrifice of atonement and propitiation, who had no sin. Buo.
second Adam, walang kasalanan, blameless, who had no sin, to exchange, as an exchange, for our sins, in His forbearance, nakatambak for our sins. So that in Him, in Jesus Christ, we might become the righteousness of God. Pag titingin sa atin ng Diyos, ang makikita niya sa atin, justice has been served in the life of Aloha. Kung si Aloha ay isang hinirang ng Diyos, tinitignan siya ng langit as, pasok, Aloha. Bakit? Justice has been served in you. Because you are Christian, follower of Jesus Christ. The atonement and the sacrifice of Jesus Christ has been received in your life. Tinanggap mo by faith. You have received it by faith. So you can go to heaven. Bakit galit na galit ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo, sa mga teachers of the law, sa mga tagapagturo ng panahon niya? Bakit ang mga kinakalap ng Panginoon ay yung mga nagsasabing makasalanan sila? Bakit yung mga taong holy sila? Magagaling ang tingin sa sarili, ba't sinasabihan ng Panginoon? Mga Pariseo, mga Eskriba, mga tagapagturo ng kautusan, sinong nagsabi sa inyo na hindi na makakatakas kayo sa apoy ng impyerno? Bakit yung mga taong gano'n ay sinasabihan ng Lord? Because in heaven, listen very carefully. In heaven, mga kapatid, since the fall of Adam and Eve, listen very carefully, since the fall of Adam and Eve, in heaven, ang tingin niya sa lahat ng tao, binasa natin kanina, for all have sinned and fell short of the glory. Ang tingin niya sa lahat, presidente ka man ng Amerika, habemus papam ka man. Alam yung habemus papam? Yung bagong elect na Papa sa Roma. Pastor Doy ka man, sino ka mang pastor, ministro ka man ng iglesia, sino ka mang tagapagturo. Ang tingin ng heaven, tandaan natin, para hindi tayo maliligaw. Ang tingin ng heaven, kung hindi ka nakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, natural man ka. God is not a respecter of man. Sino ka man? Ano man ang katayuan mo? Pantay-pantay sa tingin ng Diyos. Walang magaling. Kaya galit na galit ang Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo kasi ang tingin nila, magagaling kami. Wala kaming sakit. Matuwid kami. Banal kami. Hindi na naiintindihan ng katotohanan na nung panahong bumagsak si Adan at si Eva, lahat na ng tao ay makasalanan. Malibang bumalik ka at manampalataya ka, makipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo, malibang mangyari yun sa buhay mo, nananatili ang pagtingin sa iyo ng Diyos, ng langit, bilang makasalanan. You are still not declared not guilty. Sino lang ang dinideclare ng langit na not guilty? Yun lamang mga nakipag-isa o nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sana naintindihan natin yung mga kapatid. Justice has been served by the propitiation and the sacrifice of atonement of our Lord Jesus Christ. God, Romans chapter 3, verse 25 to 26, it says, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Ibig sabihin kasi ng mga kapatid, eto na ako, eto na yung pambayad, ginawa ko na, kung ano yung hindi nyo kayang gawin, binayaran ko na.
Kung ano yung hindi nyo kayang bayaran, yun ang kinakanta natin kanina sa His mercy is more. Sa laki ng kasalanan na hindi ko kayang bayaran, ay binayaran ng aking Panginoon. Ito na ako, sabi ng Panginoon. Ito na yung pambayad. Ginawa ko na. Anong naghihintay para matanggap natin? To be received by faith. Dahil ginawa na, dahil bayad na, huwag ka namang magmalaki. Ay hindi, huwag mo na sabihin sa Lord, ay hindi. Ako magbabayad yan. Bakit mo binayaran? Sinabi mong bayaran mo. Ako, gagawa ko ng mabuti. Nasaan ba yung panghataw ko ng likod? Ano na yung panghataw ko ng likod? Pabayaran ko. Gano'n pa kalayo yung simbahan. Lalakad ako paluhod. Papapako ako sa krus. Walang mababayaran sa ganung paraan. Binayaran na. Anong naghihintay? We will receive it. Tatanggapin natin yon. Anong gusto ng Lord? By faith. Tatanggapin natin na gumawa na ng paraan ang Diyos. Na sapat na ang ginawa niya. Na wala na tayong idadagdag pa. Na hindi na natin mai-equal pa yon. Nag-a-agree tayo sa ginawa niya at sasabihin natin, thank you, Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, but His mercy is more. Tatanggapin natin ang katotohanan na kasalanan ako, Lord. Pero salamat. Hindi ko kayang bayaran. Pero dumating ka para bayaran. At ngayon bayad na, Panginoon. Salamat. Tinatanggap ko ang inalay mong offering sa akin. Lord, tinatanggap ko mo na may pananampalataya. At ngayon tigasunod mo na ako. Yan ang ibig sabihin na to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness. Because righteousness cannot be demonstrated and justice cannot be served. Mga kapatid, listen very carefully. Kasi ang hinahanap ang dinidemand ng langit is complete righteousness and exact justice. Okay? Kahit patayin ka, aloha, hindi mababayaran ang kasalanan mo. Ibig sabihin, hindi na-serve ang justice. Kasi hindi naman nabayaran eh. At hindi nangyari ang righteousness. Kasi hindi naman nabayaran ang kasalanan. God presented Jesus Christ because Jesus Christ is the exact. Naiintindihan ba natin yan? He is the exact. And not just exact, but an overpayment. Kasi, lagyan natin ng figure. Pastor, ang utang mo, 1 billion. Pastor, pwede na ba? Pwede na ba, 500 million? Hindi. 1 billion ang utang mo. Eh, wala ako nun eh. Ay, hindi pwede. Hindi masaserve ng katarungan. Bayaran mo ng buo, 1 billion. Kahit mamatay tayong lahat, justice will not be served. Bakit? Kulang tayo para ma-eksakto yung pambayad. Okay? God demonstrated that justice, that righteousness, by giving, by supplying an overpayment of everything. Of all the sins. Our sins, they are many, but His mercy is more. Overpayment. Justice has been served. Righteousness has been served. Okay? By the death of Jesus Christ. The payment. The exact or overpayment of all our sins. Anong natitira sa atin?
Mga kapatid, tanggalin mo ang kayabangan mo. Yun ang natitira sa'yo. Tanggalin mo ang angas mo. Tanggalin mo ang pagkukumpara mo sa iba. Tanggalin mo yung mga bagay na naglalagay sa'yo sa isang kalagayan. Bakit? Sumusunod ako, mas magaling ako, marami akong ginagawa, mas marami akong binibigay, mas marami akong tinatrabaho. Tanggalin mo yun. Alisin mo yun. Because you cannot accept the payment for your sin. Never na mangyayari yun sa buhay mo. Patayin mo man ang sarili mo. Hindi yung yung ginawa ni Judas. Bakit hindi tinanggap ng langit? Because Judas was not the payment for his sin. Kunti na lang ang hihintayin niya. Nagpakamatay siya, kunting-kunti na lang, mamamatay na yung payment. Tama mali? Hindi niya hinintay yun. Nagmagaling. Kunwari nagsisisi. Kunwari tama siya. Kunwari binato yung mga ginawa niya yung gusto niyang gawin. Hindi siya nanampalataya, which is the only requirement of heaven. Pananampalataya. Anong nangyari sa kriminal na nakapako? May ginawa ba yon? Anong ginawa ng kriminal na nakapakong kasama ng Panginoon sa kanan? Anong ginawa niya? Nanampalataya siya. Okay, hindi na siya nakababa. Hindi na niya naibalik ng mga ninakaw niya. Kung may ni-rape man siya, hindi na siya nagkaroon ng, patawarin niyo ako sa mga ni-rape ko. Patawarin niyo ako sa mga ninakawan ko. Patawarin niyo ako sa mga pinatay. Wala nang ganon. Wala na siyang magagawa. Yun ang last niya. Pero ang pag-asa niya, ay ibinato niya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ngayon din. Ngayon din. Ipagsasama kita sa paraiso. Anong nagligtas sa kanya? Galing niya? Trabaho niya? Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan ang sinasabi sa ating lahat, mga kapatid. Para mabigyan ng pag-asa ang ating mga puso at isipan. Tanggapin natin kung sino tayo. Hindi tayo magaling. Wala tayong alam. Hindi malaki ang nagagawa natin sa Panginoon. Wala. Patayin man natin ang ating mga sarili. Hindi magiging sapat na kabayaran para ma-demonstrate ang justice at righteousness na hinihingi ng langit. Ngunit nag-o-offer ang ating Diyos sa atin. Naghahain siya. Ino-offer niya sa atin. Inaanyayahan niya tayo at sinasabi niya, anong problema mo? Gaano ba kalaki ang problema mo? Halika. Makipagtalas-tasan ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Makipagpaliwanagan ka. Gaano man katindi ang problema mo na yan. Gaano man kapula na parang isang dugo ang iyong kasalanan. Halika. Manampalataya mo. I can make it as white as snow. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I can make them as white as snow. Isalalay mo sa Panginoon, kapatid. Ngayon, kung nangyari naman na yun sa buhay mo, tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. At ngayon, after so many years, nakakaranas ka ng matinding problema na parang mag-give up ka na sa iyong pananampalataya. You must be reminded, my dear brethren, you must be reminded by the truth, by the message of God. If God already justified you, pinawalang sala ka na niya, at binayaran na niya ang napakalaki mong utang na magdadala sa iyo sa
ang walang hanggang kapahamakan. Kapatid, ang mga mumunting problema o kapahamakang nakikita mo sa mundo ito ay hindi imposible ayusin ng mapagpala mo at mayaman sa kaawaan mo, Diyos, na humirang sa iyo, na kumilala sa iyo, na nagtalaga sa iyo, na nagbigay ng kakayanan sa iyo, at ngayon nagpawalang sala sa iyo. Lumapit ka sa Diyos. Wala kang ibang paraan kundi sumampalataya, kundi lumapit at sumampalataya sa Kanya. Napakarami pang katotohanan. Mag-i-end tayo dito mga. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.